Magandang araw mga bata! Halika't sabay-sabay nating pag-aralan ang ESP 9 o Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Module 6, Pangangailangan sa Katarungan tungo sa kaayusan ng lipunan. Ikalawang linggo, ikatlong araw. Pinakamahalagang kakayahan o MELC. Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Matapos aralin ang module na ito, ikaw ay inaasahang nababatid na ang bawat isa sa lipunan ay may iba't ibang pangangailangan. Natutukoy ang pinagkaiba ng batas moral sa batas sibil. Na isasagawa lahat ang mga ito upang malaman ang kahalagahan ng pakikipagkapwa sa katarungang panlipunan. Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Bago ang lahat, subukin natin ang inyong nalalaman sa pamamagitan ng paunang pagsubok. Basahin at unawain mabuti ang mga pagsubok sa ibaba. Hanapin ang mga salita na may kinalaman sa katarungan sa lipunan. Ang unang salita ay kaayusan. Pangalawa ay dignidad. Ikatlo ay katarungan. Ang ikaapat naman ay kabutihan. At huli ay lipunan. Kamusta naman ang inyong mga sagot? Mahusay! Natatandaan mo ba ang mga nakaraang paksa? Halika't tayo magbalik-aral. Ano ang ipinapahiwatig ng dalawang magkaibang hanay ng larawan? Katarungan. Lipunan. May iba't ibang pangangailangan ang tao sa lipunan. Nariyan ang pangangailangan niya na malaman ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang pangangailangan na ibigay ang kanyang karapatan na hindi nilalabag ng kahit na sino man. Kaugnay din ng pangangailangan ng tao sa kanyang dignidad ay ang pagmamahal. Ang katarungan ay walang kinikilingan dahil gabay nito ang diwa ng pagmamahal na likas sa tao. Sa pagmamahal ng iyong kapwa ay isang kaibigan o maaari ring ituring mo siya na isang kapatid. Isa ito sa madaming pangangailangan ng tao sa lipunan. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng kaayusan kung may isasagawa ng bawat isa. Ang batas sibil ay isang uri nito ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga mamamayan. May layunin itong itaas ang demokratikong pamumuno kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga sibilyan. Nagbibigay ito ng paggawad ng kaukulang karapatan maliban sa paghuhukom, pagtatalaga ng mga Pilipinong komisyonado sa US Congress, pagtatag ng Philippine Assembly at pangangalaga ng mga likas na yaman. Batas moral ang tumutukoy sa batas na ibinigay sa tao bilang tugon sa kanyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Dahil dito, nagkaroon ng tao ng kakayahang kilalanin ang mabuti sa masama. Gayunpaman, mayroon ding kakayahan ang mga tao na gumawa ng mabuti o masama, bunga ng kanyang malayang kilos loob. Dahil sa batas moral, nagkaroon ng direksyon ang buhay ng tao. Bunga ng batas na ito, nakagagawa siya ng mabuti at naisa sa buhay niya ang makabuluhang pakikipagkapwa. Ito ay hindi lupon ng mga batas na dapat na isinasaulo, kundi ang paggawa ng mabuti na nagmumula sa kanyang pagkatao.
Kung ang tao ay may pagpapahalaga sa pagmamahal bilang isang aktibong pagkalinga sa iyong kapwa na nagpapaunlad sa kanyang mga kakayahan bilang tao, ito ay hindi lamang isang simpleng pag-iwas na makasakit o makapinsala ng kapwa, kundi ito ay isang positibong paglapit sa kanya upang samahan at suportahan siya sa kanyang pagtubo bilang tao at pag-unlad niya sa kanyang potensyal. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga pangyayari na iyong nakita na nagpapakita ng kawalan ng katarungan? Ipaliwanag kung bakit ito ang mga pangyayari na iyong napili. Unan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng konsepto ng module. Ang bawat tao sa lipunan ay blank. Kinakailangan na ang katarungan sa lipunan ay blank. Bawat desisyon na iyong gagawin ay blank. Pagiging aktibo sa blank. Ngayon, naunawaan mo na ang kahalagahan ng katarungan sa lipunan. Itala sa mga sumusunod na talaan ang kahalagahan ng katarungan sa lipunan. Gumawa ng isang kanta o tula tungkol sa kahalagahan ng katarungan sa lipunan. Basahin at unawaing mabuti ang mga pagsubok sa ibaba. Isulat ang tama kung wasto ang kaalaman ng pangungusap at mali kung hindi. Ang katarungan ay walang kinikilingan at walang pinipiling tao o pagkakataon. Ang sagot ay tama. Dahil sa batas moral, nagkaroon ng direksyon ng buhay ng tao. Ang sagot ay tama. Ang batas sibil ay isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga mamamayan. Ang sagot ay tama. Pinapaboran ang mga nasa katungkulan pagdating sa hustisya. Sagot ay mali. Ang paggamit ng iyong katungkulan upang masunod ang pansariling interes ay hindi ganon kasama. Ang sagot ay tama. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!